Mga kapuso, ingat-ingat po tayo ha. Parang napapadalas yata ang nangyayaring aksidente at aberya sa ating mga kalsada. Nitong Martes nga lang, siyam ang sugatan matapos mang-araro ang isang pampaserong bus na pumalya raw umano ang preno. Sa CCTV, makikitang nakatawid pa ang mga taong yan at ang mga sasakyan na galing ng Pedro Hill sa Ermita, Maynila. Pero maya-maya lang, inararo na ng bus ang mga sasakyan. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikita pa ang pagbagsak ng mga motorcycle rider na nadamay rin sa aksidente. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi bababa sa 8 sasakyan ang inararo ng bus. Pag-usapan natin ang insidenteng yan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ang sinasabing dahilan, pumalya raw umano ang preno ng bus. Sa mga ganitong pagkakataon, ano ba ang habol? Hindi lang ng mga madadamay, kundi pati ang mga pasahero ng bus. Well, pumalya daw ang preno. So parang ang gusto nilang sabihin ay walang kasalanan ng driver dahil ito ay pawang aksidente lamang. Kumbaga, sa batas, fortuitous event, isang accident, walang kasalanan, pues walang liabilidad kanino man. Pero hindi naman ito ang necessary conclusion. Sa maraming kaso dito sa Pilipinas, ang pagkawala ng preno ay hindi isang aksidente. Actually, ito ay isang kaso rin ng pagpapabaya. Failure of maintenance ng sasakyan na naiwasan sana kung pina-check up ang sasakyan at nadiskubre na kailangan ng palitan ng preno o ang mga brake pads o kung ano man ang kailangan gawin para in smooth running order ang isang sasakyan. Malamang preventable sana ang aksidente kung pina-check ang sasakyan. So actually, pagpapabaya rin ang pagkawala ng brakes at tulad ng palagi nating sinasabi, ang pagpapabaya na nagreresulta sa injury ng ibang tao ay nagbibigay daan sa responsibilidad na magbayad ng damages o danyos sa mga nasaktan o mga namatay. So sa kasong katulad nito, obviously, merong dapat managot. Kailangan imbestigahan. Una, totoo ba na nawalan ng preno ang bus kaya't nangyari ang sasaksakunang ito? Ito ba ay na-prevent kung nagkaroon ng proper maintenance ang bus? Kung may kaso ng pagpapabaya dahil sa failure of maintenance and ang registered owner ng bus ang mananagot para sa danyos. Pangalawa, kung hindi naman pala brakes ang problema, malamang ito ay kasalanan ng driver na nagmamaneho ng sasakyan. In which case, may criminal na kaso for reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Dagdag sa kulong, mananagot ang driver sa lahat ng danyos na naidulot niya dahil sa kasalanan niyang reckless imprudence sa pagmamaneho. Pero kung mahatulan ng guilty ang driver at hindi kayang bayaran ng damages o danyos na dapat ibigay sa biktima, magkakaroon ng tinatawag nating subsidiary liability o pananagutan ang kanyang employer o ang bus company na siyang registered owner ng bus na ito. Tandaan din na ang mga bus tulad ng mga kotse at ibang sasakyan ay required na magkaroon ng CTPL or Compulsory Third-Party Liability Insurance na siyang sisigurado na may maibabayad kahit na konti, madalas kulang, kapag nagkaroon ng liabilidad sa third parties. Sa mga hindi pasahero ng mga sasakyan nito tulad ng mga pedestrian at ibang sasakyan. Of course, depende sa mga pangyayari, maaaring maapektuhan ang prangkisa ng bus company kung talagang ito ay pabaya at hindi nag-maintain ng kanyang mga sasakyan o pabaya sa pag-hire ng mga driver nito. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,